Samantala, nagsasagawa na ng investigasyon Transportation Department kasunod ng pagharang ng hepe ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation matapos sa ambulansya na may sakay na cancer patient. Kinalaunan, nasawi ang pasyente na sakay ng ambulansyang maghahatid sana sa kanya sa ospital. Si Criza Lopez para sa karagdagang balita. Tinanggal sa serbisyo ang Special Operation Group Head ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC matapos harangin ng ambulansyang may lulan na pasyente. Batay sa report, hinarang ng officer ang ambulansyang maghahatid ng isang cancer patient para sa check-up nito. Dahilan nito, hindi maaaring gamitin ang busway lane sa mga medical check-up lamang ng pasyente. Subalit, nilinaw ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maaaring gamitin ng mga on-duty ambulance ang EDSA busway anuman ang kondisyon ng pasyenteng sakay nito. Kasabay nito, nagpahayag ng simpatya ang ahensya sa pamilya ng pasyente. Tiniyak din ng tanggapan na naipatutupad ang mga kautusan ng may pagmamalasakit at seguridad sa taong bayan. Ayon sa anak ng pasyenteng sakay ng ambulansya, pumanaw na rin ang kanyang ina noon ding araw na hinarang sila sa EDSA busway kung saan tumagal umano ng tinatayang 30 minutos ang kanilang pag-iintay na padaanin sa linya. Batay sa guidelines ng DOTR na inilabas noong November 2023, maaaring dumaan sa EDSA busway ang mga on-duty ambulance na may lulang pasyente anuman ang kondisyon nito. Bukod sa ambulansya, pinapahintilutan din na dumaan sa linya ang mga fire trucks at sasakyan ng Philippine National Police na re-responde sa mga insidente at sunog. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.